Atong kolektor ni MBA Consulting, or actually MBA Consulting is a collections agency, at yung agent na tumawag sa akin kanina ha, ito tuloy, naparecord ako ng video ha, kahit hindi naman ako yung may utang na kinokolekt nila. Tumawag sa akin kanina, yung agent nila ay napaka-rude, napaka-bastos, napaka-assuming, nakakaloka talaga guys. Nako, grabe. Joke lang. Hindi naman ako nasa-stress sa mga ganito, pero gawa natin ng video para ma-call out yung mga loko-lokong ganito, at sana naman mapagalitan ng company nila ha, na ganito sila. At hindi ako nasa-stress guys, kasi alam ko naman yung gagawin ko if kukulitin pa nila ako. Hello everybody, welcome back to my channel. So my name is Ate Red, and I review online loan platforms and buy now pay later platforms, and I share how I deal with situations na kasama dito sa paggamit ng mga online loan platform. Iko-call out natin tong si MBA Consulting Agency, or MBA Consulting, which I think, correct me if I'm wrong, is a collections agency, or siguro collections is part of the services na dinirender nila to various companies na nagpapautang. So, legit sila ha. And yung nangyayari kasi, as far as I understand, kapag may isang financial institution or lending company na merong tinatawag na bad debt, yung hindi na nila ma-recover ng mga debt, is ina-assign po ito sa isang collections agency, para si collections agency na yung bahala na maghabol doon sa kung sino man may utang. So, yung nangyari, actually guys, nakatanggap ako just today calls from this collection agency, or this company called MBA Consulting, because ay kakilala ako, hindi ko na i-disclose yung details niya. Ginawa po akong reference without asking for my consent at the time na nag-apply siya, or without telling me na ako yung ginawa niyang reference. At yung inutangan niya is yung Maya, and I believe it's Maya Credit, kasi natandang-tanda ko pa kapag nag-a-apply ka or pag ina-activate mo yung Maya Credit, there's a part there na hihingi po siya ng isang reference person, at may note dyan na they will contact this reference person in case of emergency na hindi makontak kung sino man yung may account sa Maya. May note doon na dapat kung sino man ang ginawa mong reference, dapat nagbigay po ng consent na gawing reference. I don't recall na nagpaalam sa akin si Maya na pinaalam ako ni Maya na gawin akong reference ng taong to. Nilista ako sa relative at sinabing grandparent daw ako. Grabe naman, meron akong apong may utang. Pero the point is, hindi ko po binigay yung consent ko, at hindi rin during the enrollment process or the process, whatever process na Maya ginawa para ma-activate yung utang na yon para sa taong yon, hindi po nag-verify si Maya, or magtanong man lang na, or kahit magtanong man lang na, oy, hello, ito, sige, ano ginawa kang reference? Ngayon, dahil hindi nakabayad yung taong na yon, kaya ako na ngayon yung tinatawagan. And today, 4 times na akong tinawagan. First 2 calls are okay, at sinabi ko sa kanila na wrong number sila. Kasi pag tumatawag sila ha, kaagad nilang sasabihin, pwede po bang makausap si ganito? Assuming sila ha, wag silang mag-assume na katabi ko lang or isang bahay lang kami. Huwag sila kaagad mag-assume. Alam naman pala nila kung sino yung tinatawagan. Bakit kaagad nilang hahanapin yung taong yon? O bakit yung third call ha, in-address ako, pag sagot ko ng call, in-address ako, tinawag akong si ganon. Sabi, oy, sorry, wrong number ka, madam. Sabi ko sa kanya. Yung third call, yun yung bastos, guys. Napaka-assuming talaga niya. Kala niya kasi nasa bahay ko si ganito, tsaka tinatago ko somewhere. Kala niya siguro, tinatago ko sa cabinet. Kasi nung sinabi ko sa kanya na wrong number ka, sabi niya, kasi kayo po yung ginawang reference ni, sabi ko, excuse me, hindi po ako nagbigay ng consent na gawin akong reference ng taong yan. Ba't nyo ako tinatawagan? Ganun po ba? Kung may problema po kayo dun, kayo na lang pong mag-confront. Yun yung sabi niya, kayo na lang pong mag-confront dun sa kay ganito, na bakit kayo ginawang reference. Yung sabi, hindi kami nag-uusap. Kasi matagal nang wala dito sa bansa. Sabi ko, matagal, hindi kami nag-uusap, ever. Ganun po ba? Pero galit siya guys. Hindi siya nagmura, hindi niya ako tinakot, kasi huwag siyang mag-dare, kasi hindi naman ako yung may utang. Pero guys, galit siya. Sometimes yung tone ng voice mo speaks louder than your words. So, ang bastos niya guys. Condescending siya, assuming siya. Kala niya kasi tinatago ko lang, nasa katabi ko lang yung taong yon, tapos tinatago ko. Tapos kala niya nagsisinungaling ako. So sabi ko, you better take me off your database. Sa third call to ha, kasi hindi po ako nagbigay ng consent para maging reference ng taong yan. At ano bang
namang magagawa ko kung hindi nila makontak, hindi nga kami nag-uusap, 'di ba? Kasi ewan ko, hindi ko alam kung saan ang taong 'yon. Di nga nagpaalam sa akin gawin akong reference. 1 hour later, meron na namang tumawag, peste. Hinanap na naman si sinabi ako yung sabi ko nga, tanggalin niyo ako sa reference sa database niyo dahil hindi po ako ang nagbigay ng consent na maging reference ng taong to. So what's happening here? Hindi po ako in-inform ni Maya Credit or ni Maya Bank na ginawa ako reference ng taong to. So, me not knowing means hindi ako nagbigay ng consent, 'di ba? Ngayon, I'm getting these calls from a collections agency and this is not right. Because ako mismo, malay mo, sasagot ako ng call, syempre, kasi akala ko importante, pagkatapos yun lang pala. Walang kwenta naman pala kasi hindi naman para sa akin. Anong magagawa ko? Araw-araw na lang ba? Papayag ako, natatawagan ako for something na wala naman akong kinalaman. So, dapat tanggalin nila yung pangalan ko and that, I think, is a violation of my privacy. So, my message to MBA Consulting, I really hope you're watching this video, is sabihin niyo yung agent niyo na wag silang assuming. Pag nag-address sila, pag tumatawag sila, mag-good morning din sila, mag-good morning muna sila at huwag silang kaagad galit, huwag silang assuming. Dapat hanapin nila yung kung kanino talaga nakapangalan yung number. Huwag yung kaagad, ay si ano ba to? Kung hindi, wrong number ka. Tapos magagalit kasi sinabihang wrong number. Totoo namang wrong number, diba? So, ito yung message ko sa MBA Consulting. Nako, baka kailangan ng mga agency ng bagong training. Okay, pag sinabi kasi hindi po ako nagbigay ng consent, then take it as a red flag. Wag ako, wag niyo akong tawagan. Tapos, mag-good morning kayo. And then, next, wag kayong assuming na yung sumasagot, yun yung taong hinahabol nyo. So, dapat, kung kanino nakapangalan, yun muna yung i-address nyo yung tao accordingly. Then, magtanong kayo na kung, yung ganon. Huwag yung kaagad, hello, si ano ba to? Hindi, syempre, wrong number nga. Nabibigla ako kasi tinatawag ako ng mga taong to sa ibang pangalan at first. Tapos pag sinabi, ay sorry, wrong number, saka sila sasabi na hinahanap daw nila si ganito. Hindi ko, wala nga akong kaalam-alam na ginawa pala akong reference. Next, my message to Maya is, siguraduhin nyo naman, gumawa kayo ng protocol na masiguro nyo na may consent nga yung yung ginawang reference. Hindi nga kayo nagpaalam sa akin. O baka, you probably sent me a text, but hindi sana tinawagan nyo ako, pinaalam nyo sa akin. Para, alam ko, aware ako na ginawa pala akong reference. Para naman nakapagsabi ako na, excuse me ha, hindi nga ako nagbigay ng consent. Sabihin nyo sa kanya, magbigay siya ng ibang reference dyan. Diba? And, eto sinabi ko na nga on the third call na wala akong kinalaman dyan. Hindi ako nagbigay ng consent, pero bakit pa ako tinawagan? Again, within the day, twice ako nakatanggap ng call ngayon sabi ino-note daw nila, but I doubt it. Feeling ko, tatawagan pa rin nila ako in the next couple of days. It's gonna feel like harassment already. My plan of action is, magrereklamo ako, isusumbong ko tong si MBA NPC. Kasi, ba't nila ako kinokontak? Hindi naman ako nagbigay ng consent. This is misuse of my personal information, violation of my privacy. Kinukulit nila ako tinawagan na nga ako kaninang umaga, tatawagan ako ulit ngayon. Next, irereklamo ko tong si Maya sa BSP. And I know BSP is very responsive. Kahit na email lang, si BSP, mag-aano talaga yan, mag-action yan. But I will first try na makipag-chat kay Maya because I don't want to mess up my relationship with Maya because I personally wala po akong problema kay Maya. So guys, utang na loob, kung may gagawin kayong mga reference, magpaalam kayo ng tama, huwag kayong biglaan, surprise, ganon. Huwag niyong gulatin yung mga ginawa niyong reference person. So yun, nakakaloka siya guys. Pero hindi naman ako, like I said, hindi naman ako masyadong nasistress. Gusto ko lang i-share. I hope yung fourth call is much better than the third one. Yung third one, antipatika siya. So, pero, yun. So, I hope you learn something from this video. Huwag kayong kaagad mapikon, guys. Meron kayong pwedeng gawin pag kinukulit kayo. Especially kung hindi naman kayo yung may utang. Yes, naririnig po. Oo, naririnig na kita ngayon. O, sino nga to? This is Ivy po from MBA Consulting Philippines. Calling on behalf of Maya Bank over the recorded line. Pwede po bang makausap si Miss? Wrong number ka po, miss. Okay, sige ma'am. Kasi po, kaya po kami, inform ko lang po kayo na kaya po kami napatawag sa inyo. Kasi nakalagay po yung phone number nyo dito as reference number ho nitong taong hinahanap namin na relative niya po kayo. Nilagay niya ako na si
So, Oo. kung hindi naman po kayo connected sa kanya, make sure na lang po ma'am kasi magkakandak na lang po kami ng investigation regarding po dito. Okay po? Alam nyo ba, 3 beses ko na to sinasabi, alam nyo ba na hindi ako nagbigay ng consent para gawin akong reference number ng tao na to? Alam ko yung Maya, may note dyan kasi na paglagay mo ng reference, tatawagan or dapat may consent, di ba? Pero I'm telling you, wala po, hindi po ako nagbigay ng consent na gawin akong reference number. So dapat hindi nyo ako tinatawagan. Okay po. Sige po ma'am, ilagay na lang din po namin dito. 4th call na to, hindi na to pwede. Violation na to ng aking privacy. Okay, homie. Sige po. Maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag. Magandang umaga ho. Okay. So, I'll see you on my next vlog. Bye.